Kabarangay, I was 97.1. Tugstugan na 11:56. Magandang tanghali, Metro and Mega Manila. At mga kaibigan natin sa buong mundo sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV. Ito na po ang Talk to Papa. Alas 12 na, Talk to Papa na o mag-Talk to Papa na. Tawagan na po ang inyong mga papa. By the way, ako pala si DJ PK, Papa Kiko. Yes, mga kapuso, mga kabarangay, at sa mga kapuso natin, pwede kayo mag-send ng inyong mga problema sa aming mga Facebook account, Papa Obet Official Page, Mama Emma Manila at Papa Kiko. Mismo ako po si Papa Obet. At pwede rin naman kayong mag-follow sa aking Twitter, Instagram account, Mama Emma 971. 374-8737 or 374-8747. Happy Monday, Kabarangay. January 11, 2016. Happy birthday kay Ate Liza. Uy, Happy birthday, Lisa! Ate ng barangay. Mamaya mapapakinggan siya. Papasok ba si ate? Papasok. Okay, so happy birthday. So samahan siya later sa Daily Top 3. Number 1 yan ha, programang yan, Kabarangay. So dapat sinasamahan siya dyan para malaman niya pinakamainit na mga songs noon at ngayon ng mga specific na artists. Makakapiling yan with Ate Lisa. Okay, ngayon pong January 11, Monday, magkwentuhan na tayo. Tawanan ng problema. I-talk to Papa na. Simpleng problema galing kay ayaw pabanggit ng kanyang name. Okay? Sabi rito, may problema naman po ako, Papi. Sa mga nakalipas na araw, lagi akong late na nagigising sa umaga. Siguro dala na rin sa pagod sa pananahi ng bag. Inaabot po ako inaabot na kami ng asawa ko ng 2 to 3 a.m. yung mga ng umaga. Saka pa lang kami nakakapagpahinga. Yung studies ng mga anak ko nasa-sacrifice na kasi hindi ko sila maasikaso. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Masakit sa kalooban ko bilang nanay na hindi ko sila makapasok sa school o hindi ko sila maihatid siguro. Yan ang problema ni isang babae na ang ginamit niyang page sa kanyang asawa rin. So, problemang mag-asawa, yuko na sa trabaho. Ano ba yun? Term na yan? Trabaho. Yan, pagod na sa pagkatrabaho, nagreklamo na eh. Correct. Tapos diba? 3 a.m. natatapos. Ang problema hindi na naasikaso yung mga anak pagdating naman ng umaga. Ano ang gagawin ng mag-asawang ito? Alam mo, hirap ng ganyan, no? So, kaya nga tayo nagtatrabaho para meron tayong may pakain at pampaaral ng mga bata. Pero paano naman yung ibang pangangailangan? Tulad diba? Ng yung family, kalinga ng magulang sa isang anak, di ba? Hindi mo na ibibigay dahil sa puro trabaho. Kailangan magkaroon kayo ng yung yung time ninyo. Ma-manage ninyo ng maayos yung oras, di ba? Kung kinakailangan huwag niyong pakyawin lahat yung orders. Karoon lang ng kota. O kaya si Mr. na lang hanggang 3 a.m. Magpahinga na lang. Pahinga na lang. Hindi pwedeng sabay Oo, hindi pwedeng hanggang 12 o'clock na lang, papakiko, Mama Emma, di ba? Huwag na sumapit ng alas 3 kasi nga, gigising yung mga bata na alas 6. So, ang tulog nyo nun, 3 oras lang. Ang problema dyan kung namamasukan lang sila, di ba? Tapos may tinatapos. So, hindi na control yung oras. Hindi nasabi dyan. Kung hindi kanila, hindi nabanggit. Pero siguro mas maganda, isa lang sa inyo ang mag-sacrifice ng kanyang oras. Kasi katulad niyan, kasi hindi ka naman magte-text dito kung hindi siya problema. So ibig sabihin, na-realize mo sana na hindi lang puro trabaho ang kailangan mong unahin bilang magulang. Bilang mga magulang kayo, couple, bilang mag-asawa, di ba? So importante pa rin yung pagiging hands-on sa inyong mga anak na lumalaki. Especially kung nasa age siya ng elementary, ganyan, kailangan ng tulong ng isang nanay at tatay. So I suggest isa lang po muna ang magtrabaho para sa inyo. Hanggang ganung oras. Agree dahil mahirap pag hindi nanay ang humawak eh. Pag hindi mo nahawakan, syempre guilty rin sa part mo. At saka lagi po natin isipin na kailangan po sa buhay yung family time. So yun. Priority. Family first. Sabi nga ni Adam Sandler. Choices lang naman yan eh. It's a matter of choices. Correct. So nakapost po yan. Problem number 1, DJ PKMISMO. Search lang yan. Baka meron kayong advice or reaction para kay Nanay. Walang pangalan. Nilagyan ko ng Nanay Malu. Nanay Malu. Yeah. Guy. Wag. Guy. Yan natin problem number 1. Yes, problem number 2 natin mga kabarangay. Ito naman, isinend sa atin ng ating kapuso na si Randy. Randy? Ang sabi dito, good morning po, Papa Obet, Papa Kiko at Mama Emma. Makain ka lang na sardinas ah. Lagi po akong nakikinig sa programa ninyo.
hingi lang po ako ng advice sa inyo kung ito na po ba o ito po ang right way at right time na sabihin sa kanya na liligawan ko siya kasi po nasa Italy po siya. Nasa Italy daw. Nag-aalangan po kasi ako, baka isipin niya kung ngayon nasa ibang bansa na siya, doon ako nagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya. Dati na po kasi akong nagpaparamdam sa kanya noong naandito pa siya. Pagkatapos po ng work namin, inihahatid ko po siya sa sakayan nila. Until now naman po ay meron po kaming communication. Kaya lang last year na umuwi siya, hindi kami nagkita sa Batangas. Kasi po nasa Pampanga po ako. Sana po mabasa nyo ito. Ang mensahe kong ito, maraming salamat, sabi ng ating kabarangay na si Randy. So yung babae nasa Italy at si kuya na andito. Dati na sila magkatrabaho. So hinahatid ni Randy itong si ate sa sakayan. Kaya lang natotorpe, hindi masabi nung mga araw na yon. Diba? At ngayon siya nagkakaroon ng lakas na loob kung kailan malayo. Nasa abroad. Siyempre kahit naman sino, diba? Kapag malayo ang isang tao, masasabi mo yan, lakasan ng loob. Yun ang problema niya. So, ito na po ba ang tamang panahon na nasa Italy siya para sabihin sa kanyang liligawan ko siya? Yan. Yan ang tanong. Naalala ko kagabi, nanonood ako ng sa isang channel, yung mga lumang pelikula. Nanonood ako ng Gagamboy. Yung kay Bong Navarro tsaka kay Aubrey Miles. Sabi ni Bong Navarro, pumatok siya doon sa pintuan ni Aubrey Miles. Sabi niya, aaminin niya na bumubulong-bulong siya doon sa pintuan mahal kita, lahat gagawin ko sa'yo. Pagbukas ng pinto, bigla siyang naging si Gagamboy. Kasi wala siyang lakas ng loob sabihin kapag Bong Navarro siya. Okay. Kapag tao siya na, alter ego yan, tao siya. So, nagulat siya, lalo siya naging failed. Sabi ni Aubrey Miles, maganda yung sinabi niya kung mahal mo, magtiwala ka sa sarili mo. Ayun. Diba? Parang nag sa tenga ko yun Kung mahal mo, magtiwala ka. Tama naman kasi kailangan mo magtiwala sa iyong sarili. Kasi unang-una, mahal mo naman. Wala kang intensyon na kahit anong masama. Diba? Wala kang gagawing masama. So sabihin mo lang naman. So, diba? ano pang kinakatakot mo, diba? So hanggat na merong pumipigil sa sarili mo, hindi mo masasabi yan. Palayo na siya ng palayo. Naihahatid mo na dati, di mo pa sinabi. Kaya nga. Diba? Pero syempre, baka nga naman di pa panahon para sa'yo. Pero ito na, sige na, sabihin mo na. Wala naman ako nakikita ang problema. So, tsaka parang katulad lang yan ng wanted sweetheart long distance. Yan, cute yan. Diba? Parang hindi naman na kailan naging problema na yung LDR. Kasi nga yung technology natin ngayon, pag gusto mong magkakitaan, Sabagay, no? pwede. Oo. Gusto nyo magkakitaan, pwede. Mag-usap, pwede. Pwede mag-report. Report ng report. Maya, report ng report. Nasaan ako? Oo. So para sa akin, may tiwala ka naman sa kanya kahit na LDR kayo. Okay lang yan. Lalo na kung sa tingin mo naman mabibigyan ka ng tsansa. Bakit hindi? Diba? Tsaka hindi mo rin naman malalaman kung hindi mo susubukan. Malay mo, may gusto rin pala siya sa'yo. Hinihintay ka lang talaga niya. And malay mo rin, ma-realize niya na parang, wow, ikaw na pala yung taong hinihintay ko. Nag-search pa ako dito sa LA. Bigla niya na-realize, na-miss ka niya bigla, diba? So para sa akin, go for it. Like Papa Kiko and Papa Obet. Go. Naman, go lang ng go. Huwag matakot. Eto rin, may problemang nakapost din sa aking Facebook page at gusto kong basahin. Ang nakalagay dito, hello po sa inyo. Papa-obet naman ng lumipat yung ubo? Oo. Wag ako ha. Hindi, Ako na ba next week? Nangangatilan ng lamunan ko. Yan na yun Natawa naman ako sa iyo. At problema ang nakapost sa Facebook page ko. Sabi dito, may problema po kasi ako. Sana po mabasa niyo to at ma-advise niyo po ako. Ganito po kasi yun, work po ako ngayon. Tapos po, hindi po ako napapasahod ng ayos. Lagi pong delay. Gusto ko na po sanang umalis. Kaya lang di ko po alam kung paano po magpapaalam. Kasi po, mabait po yung amo ko. Ang hirap po umalis kasi parang family na yung turing nila sa akin. Nga po pala, hiniram ko lang po itong FB. Kala ko nanghiram ka ng pera. Kala ko manghihiram sa atin. Yun nga Pala, hiram lang po sana ako. Hiram lang po sana ako ng pamasahe. Pero ito, FB ng friend ko. Ala po kasi akong FB at hirap naman po ako makakall sa inyo. Thanks po. Sana po ma-advise niyo ako. Smile emoticon.
Ganda ng pangalan niya, Smile Emoticon. Smile Emoticon. Oh, yan. Smile So, yun yung Emoticon. Paano ba problema niya. magpaalam kapag mabait? Kaya lang kulang talaga yung sweldo. No? Alam mo Lagi ang problema, Mama Ems. Ang bait Totoo. naman kasi nila. Mabait naman si Kuya Diba? at saka si Ate. Kaya lang, may kaya lang. Kaya lang may umaasa rin yata sa'yo. Pero Naman. kung pamilya mo lang, yung sarili mo lang sinusustentuhan mo at hindi ka naman talaga masyadong namumroblema ng ganong kalaki sa pangangailangan mo sa pera, okay lang, at least nagbabayad. Ang tanong, gano'ng katagal ba yung delay niyan? Kung mga 1 linggo lang yung delay, Pwede na rin consider. consider kasi bihira ka makahanap ng kayamanan na amo. Totoo yan. Anyway, totoo yung yan. pamilya ang Agree, tuturing agree. sa'yo. Naman. Yan ang napakahirap hulihin. Sa laki ng Pilipinas, kahit pumunta ka pa sa ibang bansa, bihira pumakakuha ng swerteng amo. At pamilya pa ang turing para sa'yo. Kaya sa akin, kung magagawa naman ng paraan at saka kung makakausap mo siya sana, kako na may umaasa rin sa'yo, baka mamaya nga delay din yung pagkain nyo dyan, delay din sila magbayad ng kuryente kasi nadidelay Delay talaga yung pagkain, Diba? alis ka na. Kasi kung okay lang sa akin kung nadidelay yung sweldo, pero kung nakakakain naman ako na maayos, Hindi kasi nga, hindi nagsasweldo. At nakakatulog naman Delay ako yung ng sweldo maayos. At saka eh. kinakausap ka na pasensya ka Oo, na. ano, Wala okay pa lang akong sa pera akin. ngayon kasi wala pang bonus ang kuya mo. Mga ganon. pero kung delay lahat, Pero kung patay mali siya, dinadaan ka sa, huwag ka magalala, mabait naman ako. Oo. Eh, O kaya, hindi pwedeng ganon. delay nga sila magpasahod pero lagi naman kayo na namamasya, lagi silang umaalis, O lagi kaya, sila na shopping, parang di mo Binibigyan na naman, regalo yung mga anak mo, Oo. mga ganyan. No? Hindi naman ma-feel, ganyan. Pero syempre, pumunta ka dyan para magtrabaho. Kailangan din siguro medyo, huwag tayo masyadong emosyonal. Huwag tayo masyadong attach sa ating sa ating trabaho in general, di ba? Kasi pag masyado kang na-attach na, nakakalimutan mo maging practical minsan, kaya ka nga nandyan. Sana inalagaan mo na lang yung anak mo sa bahay. Kung gusto mo makaramdam ng pagmamahal lang lagi, alam mo yun? Kailangan, punta ka dyan, primarily para magtrabaho at magkasweldo. So, i-remind mo sa kanila to sa akin, kung mabait naman sila, di madali sila makakausap kung gusto mo nang umalis. Ang tanong niya lang kasi, paano ba sasabihin na gusto ko nang umalis? Ayan. So, kung mababait silang mga tao, madali rin sila makakausap na alam naman po natin, sir, ate, na medyo nalilay tayo sa sweldo, may anak po ako, alis na po ako. So, huwag ka matakot, mabait naman pala sila. Yun ang sa akin. Yan. At nakapost yan sa aking Facebook page kung meron kayong relate stories nandyan, paano nyo survive, or anong dapat gawin, let us know. ito may ihabol lang ako, nangihingi ng tulong sa atin. So, ang pangalan niya ay, huwag na siguro natin sabihin, si letter G na lang. Isa po akong tomboy na nakulong sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Kinasuhan po ako ng child abuse. Isa lang po akong testigo pero nauwi po sa ganoon. Inaresto po ako ng 2 pulis. Ayan, may sinabing lugar without warrant of arrest. Marami pong nagsabing kasuhan ko sila para hindi po makapangbiktima. Pero natatakot po ako para sa pamilya ko. Ano po ba ang kaya kong gawin or magagawa ko? Yun ang problema niya. So parang inaresto siya without warrant of arrest. Ano lang siya, nagsilbing witness. Pero parang napaikot. Siya pa yata yung naging suspect. Napahamak. Para sa kasong child abuse. Madaling sabihin, madaling mag-advise pero syempre lahat ng ito kung legal to, may investigasyon naman pagdadaanan. Kuha siya abogado. Hindi natin pwedeng sabihin na wala ka na kagad kasalanan. Syempre, kailangan patunayan mo rin ito. Kailangan lumaban ka rin. So, humingi ka ng tulong. Unang-una, mali yung ginawa nila. Basta sa kwento mo kasi talagang mali. Kung kwento mo lang yung ating papakinggan. Pero syempre, hindi naman ganun kadali din yon. Sa part natin, kailangan din natin lumaban. Kailangan natin kumuha ng abogado. Di ba? Nasa siya ngayon? Nakakulong, hindi na siguro. Dahil nakaka-message na O, malamang nasa labas na siya. Baka pinalaya pansamantala. Yan, di ba? Anong nakuha sa'yo ng mga taong gumawa nito? Nanging kalibayan ng pera o ano pang bang detalye? So, pwede mong sabihin sa amin yung ibang details ng problema mo. Okay. So nakapush yan. Open yung linya namin para sa iyo sa mga detalye na hindi pa nasasabi. Ito, basahin din natin to isang problema. Bilis lang bago tayo magtugstugan. I have a boyfriend. Never pa kami nag-aaway. Aba? Masaya pero nawawala yung sweetness niya. Hindi na siya katulad ng dati na sobrang sweet. Sweet na lang siguro. Hindi ko alam gagawin ko kasi nagiging cold na ako.
Thank you, Papa Kicks. Ganito lang yan, Papa Kiko. So, ang sabi niya, hindi pa sila nag-aaway. So, magreklamo na siya. Para mag-away na kayo. Para mag-aaway na kayo. Di ba? Oo, talaga sa simula, di talaga kayo mag-aaway. Di ba? Dahil nga wala kayong pinag-aawayan, napapansin mo yung sweetness naman. Doon ka na-focus. Yan talaga yung mga babae. Yan na magpapasok yung from Venus na naman. Oo, Kung kailan, walang away, naghahanap ng away. Oo. Naghahanap ng pagseselosan. Tapos ngayon, kakatwira mo, nagiging cold ka kasi hindi kayo nag-aaway. Eh di try mo gumawa ng away. Ulitin mo siya hanggang mabwisit siya. Pag nabwisit siya, suyuin mo. Post ka ng picture ng lalaki kasama mo. Kaya picture mo siya habang naka-bold. Ganon. Okay, Tapos sasarin mo. Naka-post yan sa Facebook din ni Papa Kiko. Yan, mga 4 na problema o 5 kasama si dami. Ate Shimbulengleng. Oo, si GK. Si GK ang ating pag-uusapan. Tugstugan muna tayo ka barangay. Pagbalik natin, marami pang katok to Papa dito lang sa barangay LS 97.9.